totoo nga kanina, medyo natawa dun ako. Natawa ako kasi merong nagpo-post na beneficiary. Bagong beneficiary po siya na sabi niya, parang parang sarcastic yung post niya about sa Team Kalingap. Na may nag-vlog daw sa kanyang isang Kalingap, then magiging Kalingap na daw siya kasi maganda daw siya. And sinabi pa niya yung mga pinagawa daw sa kanya is parang ganun, parang ano ba? Parang ang dating is hindi siya masaya na natulungan siya or na-i-vlog siya. Sana sinabi na lang po niya ano. So yun, nagpo-post siya. Ay nakarating sa atin, syempre Kalingap. Talagang ano yan, kakalat agad yan. So nakarating, may nag-screenshot. So, friend pala siya ng isang pang beneficiary natin. And, ayun. Ang sabi niya doon is, parang yun nga, sabi ko kanina, sarcastic yung ano niya. Tapos, si Dr. Love daw yung nag-vlog. Si Dr. Love yung nag-vlog. Kaya sabi kay Doc, huwag mo nang i-vlog, ano yan yan? Huwag mo nang ituloy yung pag-vlog dyan kasi negative agad, oh. Di pa man lang nasikat, ano na agad, ang laki na agad ng ulo, no? Laki na agad ng ulo, di pa man lang na. So may nagpasa lang sa akin, si Grace, nasa sa atin ni Grace. Kasi nakarating sa kanya yung mga screenshot. So, ingat din tayo sa mga binavlog natin kasi hindi natin alam, sinisaraan pala tayo sa social media, sa mga Facebook account. So, dapat talagang tulungan natin is yung karapat-dapat, no? Karapat-dapat po talaga. Hindi lang unahin natin kung mahirap talaga sila. Unahin natin kung talaga mahirap. Kasi, ano naman yan eh. Kung talagang kailangan nila ng tulong, ay talagang tawag dyan, willing talaga sila na magpa-vlog. And always tayong kausapin muna natin bago natin tutukan ng camera. Huwag tayong basta-basta matutok ng camera. Palagi tayong magpapaalam sa magulang, kausapin natin yung i-vlog natin, hindi yung matutok agad tayo ng camera. Kasi yan, Kalingap nga yung dinadala natin. And baka minsan kasi pangit yung approach din natin, di ba, sa pag-vlog. So, ano pa rin, be respectful pa rin. Di porke Kalingap tayo. Kasi gaya niyan, akala niya Kalingap Angels na siya. Eh, ang dami nang sinabi, nagyayabang na kagad na, ay, Kalingap Angels na ako, ilalab team na ako. At ayaw daw niyang magpalab team, ganyan, nag-post na agad. Huwag niyo akong ilalab team. May boyfriend ako, parang nagpo-post na po ng ganun. Hindi po si Arjin, bagong binablog. So, nung nakita ko yun, sino nagpa-vlog nitong batang ito? Tapos sabi ko, nalaman na si Dr. Love pa rin nagpa-vlog. Sabi ko, Dok, huwag mo nang i-vlog yan, tinan mo. Di pa man lang sumisikat, ano na agad. Ang laki, ang taas na agad ng tingin sa sarili. Di ba? Kaya binablog ka na is ilalab team ka na agad, no? Hindi porque ka na is ilalab team ka na. Yan po, napanood po natin yung live ni Kalingap Rob, at dito nga ay merong na-vlog etong si Dr. Love, na talagang kung umasta daw po ay parang isa na po siyang Kalingap Angel. Nag-post pa po siya sa FB at yun na nga, at ang sabi ay ayaw po daw niya magpa-love team, Pinaliwanag naman po ni Kalingap Rob, na yung pagkakaroon ng love team, ay hindi naman po desisyon ng Kalingap po yan. Yan po ay galing po sa mga viewer. Yan po ay request ng mga viewer. Yung kagaya po ni Kalingap Dan sa ni Joy Diwata. Yan po ay request ng mga viewer. Sabi po nila ng mga viewer ay pwedeng gawing love team. Etong si Kalingap Dan at saka si Joy Diwata. Kaya nung ginaman love team ay okay naman. Nag-boom naman.
Ano po, ganun ang pagkakaintindi ko. Ano po, at sabi niya po ay isa na raw po siyang Kalingap Angel. Ay bago po maging isang Kalingap Angel, ay marami pong proseso. Ano po, hindi po basta-basta. Ano, kaya sabi po ni Kalingap Rob ay wag na daw pong i-vlog etong batang ito. Sabagay mas maganda po na nalaman kaagad kung anong meron siyang ugali. Ano po, na sa ganun ay hindi na siya nagtagal sa Kalingap. Ngayon pa lang ay talagang pinatigil na po ang pagbablog sa kanya kasi mas pangit kung nalaman yung kanyang tunay na ugali ay yung nasa kalagitnaan na. Ano po, tapos bandang huli ay bigla namang aalis sa Kalingap, tapos may marami pa pong mga issue. Di po ba gano'n, pagka maalis na ng Kalingap, ay maraming mga issue na nangyayari. Kaya mas maganda po yun, maaga pa lang ay pinakita na po niya ang kanyang tunay na ugali. At yung babala ni Kalingap Rob, sa mga vlogger na nasasakupan ng Kalingap, huwag daw po basta-basta, tumutok ng camera. Kumbaga ay magpaalam muna sa magulang at tingnan po kung karapat dapat po talaga siyang tulungan. Kung talaga mahirap po talaga siya at baka mamaya po nagkukunyari lang na mahirap pero hindi naman po yan ang totoo. Yung pala ay may kakayanan naman sa buhay. Kaya sabi ni Kalingap Rob ay bago nga tutukan ng camera, dapat ay tingnan munang mabuti. Kung talagang karapat dapat tulungan at ipagpaalam nga daw po sa magulang. Siyempre hindi lang naman po yung kahirapan Siyempre yung ugali din po nung iba-vlog ang dapat tingnan kung maayos to o hindi. Kaya yun maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalot.